Sa simula ay makikita natin ang ating bida na kinukumpleto ang kanyang misyon, siya ang pinakamagaling na assassin sa mundo. Makikita kung gaano niya kadaling natapos ang misyon, maging ang pagbasa ng sitwasyon na ikinagulat ng kanyang baguhan na partner. 違いするな。我々は正義の味方。我々は組織の道具だ。組織は殲滅を命令している。あの中に組織の人間が潜入している。それを勝手に殺すわけにはいかない。プラン通りだ。撤収する。はい。Madali din siyang nakapagplano kung paano tatakasan ang mga kalaban pati ang drone na humahabol sa kanila. 逃げるぞ。偵察機、ドローンだ。カモアン、銃を用意しろ。私の言う通りにしろ。天井から吊る引き金に、ワイで銃が揺れれば、自動的に柱は一つ。目立つ目標を有する車を追っている隙に、より、奴らは攻撃すれば、因が運よく引火してくれれば、爆発しました。プラン通りだ。 Matapos makatakas ay tinuruan pa niya ang kasama kung paano maging isang magaling na assassin. でも私は一生懸命やって。これは何だ。私の銃です。お前を狙っている。お前が私を信用しているからだ。殺さないと思っていた。私は証拠を残さないためにそう考えなかったのか。はい。かえって足手まといだ。こういう時どう習った。どう習った。相手のホットサイドにかわしながら体を。なぜそうしない。通用するとは思いません。信用するな。だから素人だという全てにおいてだ。分かったな。信用するなと言ったばかりだろ。分かったら寝ろ。寝ろ。撃ちます。プロは信用しないんじゃないんですか。じゃなくて撃てない誤差で気づくべきだ。銃で脅した相手に弾の入った銃を返すと素人め。Matapos ang successful na misyon ay balak na niyang magretiro at magturo na lang. Ngunit habang nasa eroplano pauwi ay pinalabas ng organisasyon na na-hijack ang kanilang eroplano upang siya ay patahimikin. 何があったんですか。菅は組織だ。手回しがいいな。ハイジャックは嘘だ。それって。人を暗殺するつもりだ。そのための道具だ。時に確実に乗るように足手まといをつけ。お客様、そこは立ち入り禁止です。野成対人地雷。お受感は生きているか。私の番が来るとは思っていたが、ここまで豪華な棺桶を用意。参ってしまうよ。Ngunit nagulat siya dahil pagmulat niya ng mata ay nasa kakaibang lugar na siya sa harap ng isang goddess. Nang tanungin niya ito kung anong pakay ng goddess sa kanya ay pinapili siya nito. Ang una ay ang ipanganak muli at lahat ng kanyang memorya ay mawawala o ma-reincarnate sa ibang mundo kasama ng lahat ng kanyang memorya, kapalit ng pagtanggap niya ng misyon na ibibigay ng goddess. Nang tanungin niya kung ano ang misyon na ito, dito sinabi ng goddess na siya ay ipapanganak sa mundo ng magic at espada, at dito ay kailangan niyang tapusin ang hero. Sa una ay hindi makapaniwala ang ating bida sa reincarnation, at tinanong niya ang goddess sa detalye ng kanyang misyon. Dito ay ipinakita sa isip niya ang lahat ng impormasyon sa bagong mundo na kanyang titirahan. Matapos malaman lahat ng impormasyon ay tinanong niya ang goddess kung bakit niya kailangan tapusin ang hero. Ipinaliwanag ng goddess na 16 years matapos niyang ma-reincarnate ay tatalunan ng hero ang Demon Lord, matapos ito ay gagamitin ng hero ang kanyang kapangyarihan na magdadala ng kaguluhan sa mundo, at paglipas ng 2 taon pag siya ay 18 years old na, ay tuluyang masisira ang mundong ito. Kaya't bibigyan siya ng goddess ng mataas na stats, at bibigyan ng pagkakataon na mamili ng sarili niyang mga skills, at kanyang magic attributes, upang magamit sa hero na May 30th skills. 5 dito ay S-rank skills at lahat ay A-rank na, tunay na pinakamalakas. Ngunit bago mamili ay tinanong niya ang goddess kung ang misyon niya ba ay ang iligtas ang mundo o ang tapusin lang ang hero, dahil kung kaya niyang iligtas ang mundo nang hindi tinatapos ang hero ay gagawin niya. Sumagot ang goddess na kung kaya niya ay pwede niya itong gawin, at tuluyan na niyang tinanggap ang misyon, at namili na ng kanyang mga skills at magic attribute. Ang una ay ang rare S-rank skills na isa sa 100 milyong tao ang nakakakuha. 超回復。ありとあらゆる回復力が上昇する。 Sunod ang A-rank skill na isa sa 1 milyon. 四季を折るもの。 Sunod ang B-rank skill na isa sa 10,000. 成長限短期間であらゆる能力を伸ばせる。 Sunod ang C-rank skill na isa sa 100. 体術だ。ほら。 At ang huli ay ang D-rank skill na lahat ay meron. おや、神は見る目がないのではないかね。 At sa kanyang magic attributes, ang basic na wind, fire, water, earth at ang rare na light at dark, pinili niya ay ang 4 na basic attribute. Matapos makapili ay sinimulan na ng goddess ang pag-reborn sa kanya at sinabing ipapanganak siya sa noble house ng Tutode na pamilya ng mga assassins.
Dito naisip ng bida na sa una niyang buhay ay mula pagkabata ay lumaki siya na isang assassin na walang emosyon, at ngayon ay pagkakataon na niyang baguhin ito, at gusto niyang mamuhay sa kanyang kagustuhan at maranasan ang maging masaya. Matapos ipanganak ay binigyan siya ng pangalan na Lu ng kanyang tatay na si Kian, na nagustuhan naman ng kanyang nanay na si Esri, at ito ang simula ng kanyang bagong buhay bilang si Lu Tuatha ng Noble Family of Assassins ng Alvan Kingdom. Makalipas ang 7 taon ay ginagawang training ni Lu ang paghahunting upang palakasin ang kanyang katawan. 獲物が走って逃げると味が落ちる。前肉を取るにはヘッドショットの一撃で。 Matapos ito ay siya din ang nagluluto upang masigurado na makukuha niya ang lahat ng nutrisyon na kailangan niya, gamit ang kaalaman na natutunan niya bilang assassin sa nakaraang buhay, at hindi inaasahang nagustuhan ng kanyang magulang ang kanyang linuto, at balak ipatikim sa kanilang nasasakupan at tinawag na Tuatha de Specialty. Matapos kumain ay pinapunta siya ng kanyang ama sa training room. Dito ay tinitignan ng kanyang ama ang mga development sa kanyang katawan upang malaman ang susunod na training niya bilang assassin. よろしい、脱ぎなさい。はい。 1の型、はい。 2の型、はい。 3の型。はい。 よろしい、服を着なさい。 Dahil bukod sa pagiging assassin sa Alvan Kingdom ay sila rin ay pamilya ng mga doktor, at lagi siyang tinuturuan upang maging magaling na assassin at magaling na doktor, at sinabi ng kanyang ama na handa na siya sa operasyon upang makuha ang Mystic Eyes ng Tuatha De. Ito ay isang magical surgery upang palakasin at palinuin ang mga mata, at magagawa din ito na makakita ang mana. Matapos gumaling sa successful na operasyon ay nasubak na niya ang kanyang mga mata, na mas lumino at kayang makita maging ang malalayong bagay, at dito ay nakakakita na din siya ng mana. Di magtatagal ay ituturo sa kanya ng kanyang ama ang magical surgery na ito, at balang araw ay gagawin niya din ito sa kanyang magiging anak. At bukod dito ay meron ng magtuturo ng magic sa kanya. Makalipas ang 1 linggo ay dumating na ang kanyang magic teacher, at ito ay isang batang babae, na ikinagulat ni Lu. Sa simula ay nagulat pa ito sa suot ni Lu, ngunit sinabi nila na pinilit itong ipasuot sa kanya ng kanyang nanay. At dito nagpakilala na ang magic teacher bilang si Dia Vicone, isa sa top 5 mages ng Swiggle. 5班目やスオイゲル王国でも書いたよ。私の名前はディア・ビコーネ。よろしくね。 Sunod ay formal nang nagpakilala si Lu. Matapos ito ay binigyan siya ni Dia ng isang bato. Ito ay isang Far Stone na may kakayahan na mag-store ng mana, at ito ang gagamitin ni Dia upang sukatin ang magical capacity ni Lu, at inutusan si Lu na ilagay lahat ng mana niya sa Far Stone. Sa simula ay natuwa si Dia sa dami ng mana ni Lu, ngunit nabigla ito dahil parang walang katapusan ang mana na ilinalagay ni Lu. Ito ay dahil sa rapid recovery at limitless growth na skill ni Lu. Napalaki niya ang magical capacity niya ng ganito, ngunit alam ni Lu na hindi pa ito sapat upang talunin ang hero, hanggang sa hindi na kinaya ng Far Stone ang dami ng kanyang mana. Agad pumunta ang mga magulang ni Lu at tinanong ang nangyari, ngunit imbes na magalit ay natuwa pa ang mga ito dahil sa lakas ng magic ni Lu. Matapos ay tinanong ni Lu kung pwede siyang makahingi ng mga Far Stone, ngunit sinabi ni Dia na hindi nila basta binibigay ang mga ito dahil treasured object ng region ng Vicone, at hindi basta ibinibigay sa mga taga-ibang region. Kinabukasan gamit ulit ang Far Stone ay titignan naman nila ang magic attribute ni Lu, at ikinagulat ni Dia na 4 ang attribute ni Lu na Earth, Wind, Fire at Water, at unang beses niyang makakita ng tao na may 4 na attribute. Sunod naman ay tinuro sa kanya ang attribute conversion upang magamit niya ang kanyang mana attribute sa paggamit ng mga spells, at ang una ay ang Earth attribute. Matapos ito ay nakakita ng mga kakibang letra si Lu sa kanyang isip. Ito ang God Revelation at ito ang mga letra na magagamit niya para sa mga spell, at tinuro sa kanya ni Dia kung paano gamitin ito. 見てて。平成ソウル。同性性。平成ソウルってだけで覚えられるの？には自信がある。だが追いついていないけど。そんな命。俺にもっと教えてくれ。 Sunod na araw ay nagpractice si Lu ng tamang pagbigkas at pagbasa sa mga magic letters na ito. Sunod ay naisip ni Lu kung pwedeng sila mismo ang gumawa at magsulat ng spell, base sa mga magic letters, kahit na wala pang God Revelation, at sinubukan ni Dia na magsulat ng spell na hindi pa lumalabas sa isip ni Lu, at ito ay gumana.
at pinasulat ni Lu lahat ng letra ng Earth spell kay Dia. Mula dito ay nakagawa siya ng spell upang makalikha ng ginto. Ikinatuwa ni Dia ito dahil wala siyang alam na spell upang makalikha ng ginto. Ngunit nang sinubukan niya ito ay hindi gumana at sumakit lang ang kanyang ulo. Ngunit nang si Lu na ang sumubok ay gumana ito. Dito naiisip ni Lu na malamang ay dahil ito sa skill niya na Spellweaver, kung saan may kakayahan siyang gumawa ng sarili niyang spell, kaya bago gumana ang mga bagong spell na gagawin nila ay dapat si Lu ang unang gagamit at magsusulat, bago magamit ng iba, at ikinatuwa ni Dia nang gumana na sa kanya ang spell ng paglikha ng ginto. Makalipas ang ilang araw ay nakagawa na si Lu ng spell na tulad ng baril, gamit ang pinaghalong Earth at Fire Affinity. タングステンの弾丸を発射する。じゃあ私も平成水道 Sunod naman ay isang tulad ng kanyen. 平成水素ヘイヘイゴー Ikinagulat ni Dia ito, ngunit hindi sapat ang kanyang mana upang gumamit ng ganito kalaki o kalakas na spell, at sa huling gabi ni Dia bago umuwi ay renegaluhan siya ni Lu ng titanium knife, habang kay Dia naman ay ang Far Stone na lagi niyang suot, at sinabing pag-uwi niya ay hindi siya titigil sa pag-isip at paggawa ng mga bagong spell upang pag nagkita ulit sila ay magagamit nila ito ni Lu, at nangako naman si Lu na tuwing kailangan siya ni Dia at gusto siyang makita ay pupuntahan niya ito kahit anong mangyari. At nang makaalis na si Dia ay dinala ni Kian si Lu sa isang lugar. Ito ay ang kulungan ng mga malapit ng bitin na preso, at pinuntahan ang isang babaeng napakaraming ginawang kasamaan at krimen. At ito ay para sa unang pagpaslang ni Lu bilang tuwetode. ルーム、好きなように殺しなさい。大丈夫だよお姉さん。切れ味のいい刃物だし静かに死ねるよ。許さねえぞクソガキみたいに焼き殺してやる。そうだね知れないな時にはね。 Sunod na araw ay naglalakad ang buong pamilya ni Lu sa lugar na kanilang nasasakupan, at natutuwa sila dahil sa magandang ani, at sa maunlad na bayan, at makikita din na gustong-gusto sila ng mga tao, maging ang cream stew ni Lu na tinawag nilang tuwetode specialty ay sikat at nagustuhan ng mga tao, ngunit ang totoo ay ginagamit din ni Lu ang pagkakataon na ito upang makahanap ng taong may mana, na pwede niyang maging assistant, dahil ngayon ay 10 taon na siya, 8 taon na lang ay mangyayari na ang sinabi ng goddess, kaya't kailangan niya na makapag-focus sa pagpapalakas. Sunod na araw ay naisip ni Lu na mag-hunting dahil nagsisimula na ang winter. Habang nasa kagubatan, ay narinig niya ang isang grupo ng mga lobo, na may hinahunting din, at naisip niyang makisali dito, ngunit nagulat siya na isang batang babae pala ang hinahunting ng mga lobo at agad niya itong tinulungan, at ginamit niya na din itong pagkakataon upang makapag-practice. 無事か。訓練と行こう。状況下 SS コーデに脳幹裂傷脊髄切断脳震盪全滅。 Nang tanunin niya ang babae kung ano ang ginagawa nito sa kagubatan mag-isa, ay sinabi nito na pinalayas siya ng kanyang pamilya, dahil simula na ng winter at hindi sapat ang pagkain sa kanilang lahat, at habang mag-isa ay may nakapagsabi sa kanya na masagana sa nasasakupan ng tuwetode, kaya't dito siya pumunta. Dito ay pinagluto siya ni Lu ng soup, at napaisip na lang si Lu sa mga balita na alam niyang hindi maayos mamuno ang Lord sa katabing region, ngunit hindi niya alam na grabe pala ito, at dito na din nagpakilala si Lu na anak ng Lord ng tuwetode. Nagulat ang babae dito, at inalok siya ni Lu kung gusto nitong sumama sa kanya, at magkakaroon siya ng maayos na titirahan, at hindi na magugutuman, at sinabi din na kailangan niya ito. Labis itong ikinatuwa ng babae, at tinanggap ang alok ni Lu, at nagpakilala bilang si Tarte, at malalaman natin na isa sa dahilan kung bakit niya inalok si Tarte ay nakita niya na meron itong mana na matagal na niyang hinahanap. Sunod ay makikita natin ang iba pang tao na ipinadala ng goddess, isa sa pinakamagaling na sundalo, na binigyan din ng goddess ng misyon tulad ng sa ating bida, ngunit nang tignan niya ang progress nito. さて40年前に進捗はと明日から本気出せ。戦えないんじゃない。戦わないんだ。最強からニートに転生した
Makalipas ang 2 taon, ay may gumising sa kanya, ito na pala si Tarte, na malaki na, ang inimprove mula nang una siyang nakita ni Lu. Pagkatapos mag-almusal ay pinapunta ni Lu si Tarte sa training room, ito ay para tignan din ang development sa katawan ni Tarte para sa kanyang training bilang personal servant at assassination assistant. 1の方、はい。次2の方、はい。 3の方。はい。いいだろう、服を着て。 At pumayag ang kanyang tatay dito sa 2 kondisyon na, una, siya ang magtuturo kay Tarte, at pangalawa, ay, kung sakaling maging traidor si Tarte ay responsibilidad niyang tapusin siya, at sa 2 taon na pagtuturo ni Lu kay Tarte, ay mabilis itong natuto bilang assassin, at bilang servant, ngunit hindi peren nag-i-improve sa pakikipaglaban ito. これでタルトは死んだ。ご期待に添えなくて。いいよ。槍なら得意なんですけどね。 At dahil sa paggamit lang ng spear magaling si Tarte, at malamang ay may skill na may kinalaman sa spear, ngunit hindi angkop sa assassination ng spear na sandata dahil hindi ito pwedeng itago, kaya't kailangan itong pag-isipan ni Lu. Kinagabihan ay nakita ni Lu na mag-isang nagpa-practice si Tarte, at sinabihan ay wag na itong gawin. Nung una ay inakala ni Tarte na ayaw na sa kanya ni Lu, yun pala ay nakaisip na siya ng magandang sandata para kay Tarte. そこに折りたためば隠し持てる槍だ。 Nagustuhan ito ni Lu at pinuri siya, na ikinatuwa ni Tarte. Sunod na umaga ay ginigising muli siya ni Tarte. Paggising ay pinuri ni Lu ang galing ni Tarte sa paggamit ng spear, na sobrang nagustuhan ni Tarte. At naisip ni Lu na nasusunod na lahat ng plano. At makikita ulit natin ang isa pang tao na pinadala ng goddess sa parehas na misyon, siya naman ay isa sa pinakamagaling na samurai, at tinignan din ng goddess ang progreso nito. さて、35号の進捗は。 勇者とお見受けいたす。お命ちょうだい。次に期待しましょう。 Habang naglalakad sa bayan na kanilang nasasakupan kasama si Tarte, ay makikita natin na gustong-gusto ng mga tao si Lu, dahil sa lagi niyang tinutulungan ang mga ito, mula sa kanilang mga pananim, hanggang sa mga alagang hayop, kaya't napakarami lagi niyang nakukuha na regalo mula sa mga tao. Kinagabihan ay makikita natin na napakaraming Farstone ni Lu na pinupuno niya ng mana, upang lalo pang mas lumaki ang kanyang mana pool, at malalaman natin na natutunan niyang gumawa ng Farstone, matapos niyang ma-analyze ang Farstone na binigay sa kanya ni Dia. At dumating siya Tarte para sabihin na pinatawag siya ni Kian sa training room. Pagdating ay direkta siyang tinanong nito tungkol kay Tarte. Sinabi ni Lu na kasing lakas na ni Tarte ang kanilang branch family, at sinabi din niya na si Tarte ay inosente, mula sa obserbasyon niya sa nakalipas na 2 taon, mula sa eye contact, mga reaksyon, sa pulso, paghinga at sa pagpapawis ay hindi siya nakakita ng mga senyales na nagsisinungaling at may itinatago si Tarte. Natuwa si Kian dito na hindi isang spy si Tarte at hindi nila kailangan tapusin. Nasabi na lang ni Lu na sobrang galing ng pagkakataon na wala siyang nahanap sa kanilang buong lugar ng tao na may mana, at biglang may nakita siya habang siya ay nagha-hunting, at sinabi ni Kian na kung totoong hindi spy si Tarte ay isang milagro na nakita siya ni Lu, at dito na din sinabi ni Kian na ang susunod na training ni Lu ay isa ding pagsubok, at pag naipasa ni Lu ang pagsubok na ito ay isang training na lang ang kailangan kumpletuhin ni Lu, at kikilalanin na siya ni Kian na isang tunay na miyembro ng Totode family at bibigyan na ng assassination job. Tinanggap ito ni Lu. Dito sinabi ni Kian na ang pagsubok na ito ay, kailangan niyang labanan si Kian mismo, manalo o matalo, kailangan niyang ipakita ang kanyang kakayahan. 暗殺者同士の戦いたりはしない。先に相手を見つけた方がいい。矢の奇跡により位置特定見つけた。化け物か。スキルを使えば常に位置を変えなければ狙われる。トゥアハーデの暗殺術に加え技術もある。手玉に取られる。父
父は俺の動きを読んでいる。心音、発汗、呼吸、世界最高の医療技術を持ちからこそだ。俺が動きを読むと父は俺のフェイクを見破る。経験の差か、父親だからか。下手に動いて見つかるより殺意が2つ。踊りだ。右側、こっちが本命。見せかけ。本当の攻撃は殺意を。上だ。僕の勝ちです。そのようだな。Matapos ito ay sinabi ni Kian na nakapasa si Lu, at sinabing hindi siya makapaniwala na natalo siya sa isang 12 years old na bata, kahit na siya ang itinuturing na pinakamagaling na assassin sa history ng Tuatade, at sinabing hindi pa ginamit ni Lu ang kanyang buong lakas tulad ng paggamit ng magic kung saan malakas si Lu. Sumagot si Lu na ginamit niya ang lahat ng kanyang nalalaman at sinuwerte lang, dahil kung gumamit siya ng magic sa kanilang laban, ay mawawalan ng saysay ang mga assassin technique ng Tuatade na kanyang inaaral. Natuwa si Kian dito dahil ito talaga ang dahilan ng pagsubok na binigay niya, at naipasa ito ni Lu, at dito sinabi ni Kian na wala na siyang maituturo kay Lu, dahil na-master na niya lahat ng teknik ng kanilang pamilya, at bago ang kanyang huling training ay isasama muna siya ni Kian bilang assistant sa assassination na gagawin niya. At may mga natutunan pa, tulad ng pinagmukha ni Kian na trinidor ng mga bandido ang kanilang target, upang hindi na ito tularan, maging ang pagbisita sa pasyente na hindi naman kailangan puntahan, upang kung sakaling maging target nila ang pasyente na ito ay alam na nila kung paano ito mapapasok, at dito na din sinabi ni Kian ang tungkol sa final training ni Lu. Ito ay kailang ni Lu matutunanan na itago ang kanyang tunay na pagkatao upang makapasok sa teritoryo at makalapit sa mga noble na kanilang target. Dito naalala ni Lu ang kanyang ginagawa sa kanyang nakaraang buhay kung saan ay nagpapanggap siya bilang chef, teacher at iba pa, at dito sinabi ni Kian na kailangan niyang magkaroon ng peking pagkatao, at sinabihan si Lu na maging merchant, at sinabing nagpagawa siya ng peking pagkatao kasabay ng ipinanganak si Lu, at pangalan nito ay Ilig Valor, na anak sa labas ng isang kilalang merchant na may-ari ng Valor Trading Company, na isa sa mga koneksyon ni Kian, at kailangan niyang maging si Ilig Valor sa loob ng 2 taon. Kinagabihan ay nagtipon-tipon ang lahat ng branch family ng Tuatade bago umalis si Lu para batiin sa kanyang huling training, at marami ang humanga dahil si Lu ang pinakabatang Tuatade na nakaabot sa final training, at pag nakumplito na Lu ang kanyang final training ay, karapat-dapat na siya sa posisyon bilang susunod na pinuno ng Tuatade. Ngunit may isang hindi matanggap na isang bata ang nakapila bilang head ng kanilang pamilya, dahil siya dapat ang nauuna sa pagpipilian, at hinamon si Lu dahil sa tingin niya ay mas malakas siya dito, at tinanggap ni Kian ang laban na ito sa kondisyon na kung sino ang mas malakas at mananalo ay ang magiging susunod na pinuno ng Tuatade. いいだろう。どうやらルーグ、これで満足してくれたかな。それがトゥアハーデの暗殺だ。ルーグ、ナイフをしまいなさい。参ったとは言ってねえ。離せ。綺麗に折った。トゥアハーデの治療で2日もあればつながる。でもルーグの方が強い。大胆な手が使えるのだよ。息子はなかなかだろう。天才だと保証しよう。 Matapos ang pagtitipon ay kinausap ni Lu si Rona. Nung una ay hindi makapaniwala si Rona na natalo siya ng mas bata sa kanya. Ngunit sinabi ni Lu na ayos lang ito dahil maging ang kanyang tatay na si Kian ay natalo niya. Hindi makapaniwala si Rona na totoo ang mga balita na natalo si Kian na itunuturing na pinakamagaling na assassin sa history ng Tuatade. At dito ay inalok ni Lu na maging subordinate niya si Rona, hindi bilang assassin kundi bilang kanyang knight pag siya na ang naging head ng Tuatade. Natuwa si Rona dito at tinanggap ang alok ni Lu, kaya't binigyan siya ni Lu ng espada, at sinabing mas magiging malakas pa siya pagkatapos ni Lu sa kanyang huling training, at kinabukasan, kasama si Tarte ay umalis na si Lu, at sinabi na mula ngayon ay siya na si Ilig Valor at hindi na si Lu Tuatade, na sinunod naman ni Tarte. Pagdating sa bayan ng Milto, ay nagbihis agad ng bagong servant na damit si Tarte, habang si Lu ay gumamit ng powder at magic upang kulayan ang kanyang buhok, at ngayon siya na si Ilig Valor na merchant ng Milto. Sunod ay makakita tayo ng isang batang babae na si Maha na nag-offer ng tour guide para sa mga turista sa Milto. Sila ay grupo ng mga batang babae na ito ang pinagkakakitaan, at malalaman natin na si Maha ang nakaisip ng lahat ng ito,
nang biglang umulan, habang nag-uusap sa kanilang mga plano at pangarap tulad ng maayos na bahay at maraming pagkain, ay biglang may dumating na mga lalaki at dinakip silang lahat. Sinubukan pa silang patakasan ni Maha gamit ang kanyang mana, ngunit ay nahuli din. Sila ay dinala sa isang orphanage, at pinagtrabaho at pinagmalupitan ng halos walang matinong pagkain. Mamaya pa ay dumating ang may-ari ng orphanage na si Toran kasama ang isang noble, at namili sa kanila. Kinagabihan ay pinatawag si Ifa. Kasama si Maha ay pinaghubad si Ifa at pinaligaw kay Maha. Matapos maligo ay pinag-ayos ito, dahil siya pala ang napili ng noble na pumunta nung umaga. Pagbalik ni Ifa ng hating gabi, ay naiyak na lang ito at napatakbo, at ilang beses pang naulit ito. Yun pala ay inaalok silang lahat ni Toran bilang parausan sa mga noble. Ngunit maging si Toran mismo ay ginagawa ito sa kanila. Hanggang isang gabi ay hindi na ito nakayanan ni Noin at sinugitan ang sariling mukha. Sinubukan pa siyang pigilan ni Maha. Ngunit ganawa niya ito upang pumanggit at hindi na mapili ng mga noble. Makalipas ang 2 taon ay narinig ni Maha na balak na din siyang tikman at iaalok ni Toran dahil siya ay 12 years old na, ay nasa tamang edad na. Matapos marinig ito ay natakot si Maha, at binalak din na sugatan ang mukha. Ngunit dumating si Lu at pinigilan siyang gawin ito. Dito ay nagpakilala siya bilang si Ileg, at balak ampunin ang isa sa kanila. At dito ay direkta niyang pinili si Maha. マーハ、僕のところに来てくれ。この子を引き取りたい。 Nung una ay ayaw pa siyang ibigay ni Toran, pero napapayag sa dami ng pera na ibinayad ni Ilig. Ngunit sinabi ni Toran na makukuha niya si Maha makalipas pa ang 3 araw dahil daw sa preparasyon. At bago umalis ay sinabi ni Ilig na ingatan si Maha. Kinagabihan ay pinag-ayos si Maha, at dito ay bahagyang nainggit si Noin, dahil makakaalis na si Maha sa lugar na ito at kung walang mga peklat sa mukha ay baka siya ang napili. Dito ay inalok pa pala si Maha sa isang noble at balak din gamitin ni Toran bago ibigay kay Ilig. Dito ay naisip ni Maha na ayaw niyang madungisan ang kanyang puri bago mapunta kay Ilig na tinuturing niyang kanyang prinsipe. At gamit ang kanyang mana ay tumakas dito, ngunit nahabol agad siya ng tauhan ni Toran na may mana din. Ngunit biglang dumating si Ilig at sinabing nakahalata na siya sa orphanage pa lang. Dito ay linabanan siya ni Toran ngunit madaling natalo ni Ilig. At sunod ay makikita natin ang isang noble na sinusubukang gahasain ang isang babae. Nang biglang dumating ang mga kawal, at sinabing alam na nila ang ginagawa ng orphanage ni Toran at inaaresto ang may mga kinalaman dito, at makikita natin na ang babae ay si Tarte pala at parte ito ng plano nila upang matigil ang ginagawa ni Toran. Sunod na umaga ay makikita natin na wala na ang mga peklat sa mukha ni Noin sa tulong ni Ilig, at isinama na si Maha. さあ、帰ろう。マーハ。連れて行って王子様。